Pag nagkautang kasi tayo, masisira yung 5-year plan natin. Okay? 1 year, cut ng 5 to 10% expenses, then believers, para sa mga empleyado, paano nga ba tayo uunlad nang hindi tayo nagre-resign? Alam mo, madalas ito advice ko sa mga empleyado, huwag kayo resign ng resign. Merong nagtanong sa akin in one of my seminars, teacher po siya, sabi niya, Dok, kailangan ko na bang mag-resign para mabago yung buhay ko? Sabi ko sa kanya, are you getting enough money? Nasusustain ba yung needs mo? Then may sobra ba sa pera mo? Yes po. Masaya ka ba? Pati pamilya mo? Sabi niya, yes po. So kung yung situation mo, huwag ka na mag-resign. Meron ka lang gagawin na 5-year plan para naman masecure mo rin ang future mo at ng family mo. Okay? Let's go, let's go. Pero wag yung kape muna tayo. Kape po tayo. So ano yung 5 steps natin? First is, yung first 6 months mo, gamitin natin yung rule of 5%. What is the rule of 5%? That is, kailangan mag-cut ka muna na expenses mo ng 5% muna. 5% muna. So, umisip ka ng mga maliliit na expenses na pwedeng wala. You do that for 6 months hanggang sa masanay ka na wala na yung expenses na yun. For example, kung nag-order ka sa Shopee or online, let's say na mga 5 times a month. So, pwedeng 3 times na lang, basta 5%, okay? Makasave ka. Second is, for the next second 6 months, ikalawang 6 months, kasi 1 year muna tayo, no? Adjust mo na ng from 5% to 10%. Okay? 10% na yung kinakat mo sa yung expenses. Alright? Kaya na siguro yan, no? Adjust, adjust, adjust. Actually, hanggang 20% max kung kaya mo. Pero kung di naman 10% is okay. Now, anong gagawin natin sa 10% na na-save natin? Yan yung gawin mong emergency fund. So, while you are saving, inipo mo na yan, emergency fund. Hindi mo dadalhin sa ganito, no investment muna tayo, wala muna tayong gagawin. Emergency fund mo yan. Kasi, pag nagkaroon ng emergency, iwas utang tayo. Pag nagkautang kasi tayo, masisira yung 5-year plan natin. Okay? 1 year, cut ng 5 to 10% expenses, then start your emergency fund. Clear? Alright? Now, second year natin, yung first 3 months natin, mag-a-add na tayo ng source of income. Okay? Actually, earlier, kung kaya mo. Pero ika-second year mo, mag-add ka ng source of income. So, paano natin gagawin yan? Tawagin natin tong rule of 2 hours. So, yung 2 hours na yan, that is from 6 to 8 or 7 to 9. Depende yan sa'yo. Depende sa source of income or side hustle na mahanap mo. So, for example, kumikita ka ng 300 per hour. So, dahil 2 hours yan, so 600 a day times 20, kakaroon ka na additional 12,000 for the next 6 months. Hindi ito madali, paghihirapan natin. Okay? Second 6 month ng yung second year is mag-increase naman tayo. Increase natin side hustle natin. So, from 300, gawin natin 500 per day. Kung nasa sale ka, kung nagbebenta ka ng mga bagay, yan ang napili mo, so magdagdag ka lang ng item na binibenta. Kung services, magdagdag tayo ng hours. Alright? So, sa mga tuwid, for the second year mo, kumikita ka na ng 20,000 pesos. Okay? Nakaka-save ka na, that is 10%. Then, nakakaipon ka na ng 20,000 a month. Alright? The third natin is, mag-i-start ka na ng investment. Okay, so, kagaya ngayon, ito. Hawak ko ngayon yung mga forms. Ito yung mga paper asset or investment na pwedeng gawin ng mga empleyado. Ito po ay, nag-attend ako ng seminar sa Rumber. Ang Rumber po, partner natin yan. Sa IMD, partner ang Rumber. Kaya ang mga investment mo like mutual fund, ang Rumber po ang nagbebenta ng shares. Hindi po IMG. Para clear yan, no? Pero nagkaka-access tayo sa Rumber through IMD. Kasi partner po natin ang IMD. So nakaka-attend tayo ng mga free seminar. Okay? So ngayon, ito po yung mga forms. So pwede tayo mag-fill out. One of my production team, head ng production team ko, mag-start siya ng investment. So kaya didiscussan kami ng ganito. So pwede tayo mag-invest or pwede mo na simulan ng Kaiser. Kaiser, 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, may investment na din. Actually, pwede mo nga itong unahin. Pero for the sake of our discussion of 5-year plan mo, sa ika-third year, pwede ka nang kumuha ng Kaiser mo. Kasi meron ka ng pambayad monthly. May side hustle ka na,
plus nakaka-save ka pa ng 10%. Gawin mo yan ng ika-third year. Okay? Pwede ka na dito mag-start ng yung real estate. Yes. So, since may income ka na, meron ka ng Kaiser, that is, secured ka na rin, protected na yung family mo, so pwede ka na mag-start ng real estate. Start with a small lot. Diyan sa inyong barangay, sa province nyo, pwede kang bumili ng kapirasong lupa. Let's say, for example, worth 500,000. Kung may papayag na hulugan, o mag-down payment ka lang, tapos hulugan mo yung kalahati. So, kung may ganyang arrangement, gawin mo. So, at least, but by this time, so nakakahulog ka na, meron ka na paper asset, meron ka pang real estate. Okay, that is in the 4th year. Okay, ika-fifth mo, tingnan mo yung side hustle mo. Balikan mo yung side hustle. Baka pwede mo na siyang i-scale. For example, nasa sales ka. So baka this time, pwede ka nang merong team. Meron ka ng isa, member, a second member. Or ang napili mo pala, content creator. Baka by this time, meron ka ng sarili mong production team. Or maybe, gusto mong i-try ang financial industry, you can join us, no? Pwede kang mag-join sa IMD Rockstar community. So, pwede mo na siyang i-scale yung side hustle mo. That means creating your team and putting a system. Alright? So, sa lahat ng mga empleyado, this can be your 5-year plan. Pwede kahit anong profession or career meron ka ngayon. Very doable. Sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, maybe you want to start this program, gusto mo ng detalye, gusto mo i-guide pa kita ng deeper, yan po ang personal FB para assist kita. Let's go, let's go. Kape tayo, kape.